Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay faithful. Sa Ebanghelyo ngayon, binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng katapatan. Huwag na kayong manunumpa. Sabihin na lang ninyo oo kung oo at hindi kung hindi. Sa mundong puno ng mapagkunwari, mapanlinlang at magulo ang salita, ang panawagan ni Jesus ay radikal. Magpakatotoo. Maging tapat. Noong panahon ni Jesus, ang mga Hudyo ay may iba't ibang uri ng panunumpa. May mabigat, may magaan, gamit ito upang mapaniwala ang iba, kahit hindi laging sinsero. Ngunit si Jesus ay nagtuturo ng mas mataas na pamantayan. Ang taong may Diyos sa puso ay hindi na kailangan ng panunumpa. Ang kanyang salita ay sapat dahil ito ay totoo. Sa madaling salita, ang Kristiyano ay hindi dapat dalawa ang mukha. Hindi dapat dalawang klase ang salita. Kung ano ang sinasabi, yun din ang ginagawa. Pag nilayan nga po natin, tapat ba tayo? Tapat ba tayo sa ating salita, lalo na kapag walang nakakakita? Kapag may kapalit na ginhawa o kita, naninindigan pa rin ba tayo sa totoo? Sa mga relasyong personal, pamilya, kaibigan, asawa, tayo ba'y mapagkakatiwalaan? Ang kasinungalingan ay unti-unting sumisira sa tiwala. At ang tiwala ay pundasyon ng bawat tunay na ugnayan. Kapag ang isang tao ay hindi na mapagkakatiwalaan sa kanyang salita, paano siya magiging saksi ng katotohanan ni Kristo? Minsan, ang pagiging tapat ay hindi madali. Maaaring mawalan ka ng kaibigan, maaaring mawalan ka ng oportunidad, maaaring mabansagan kang KJ, banal o walang pakisama. Ngunit tandaan, mas mahalaga ang dangal kaysa popularidad. Mas mahalaga ang katapatan kaysa pansamantalang kaginhawahan. Ang katapatan ay hindi lang malakas ang boses, minsan ito'y tahimik na paninindigan sa tama. Kahit mag-isa. Ang panawagan sa atin, maging buhay na oo kay Kristo. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging salamin ng katapatan ng Diyos. At paano ito makikita? Hindi sa laki ng dasal, hindi sa dami ng salitang relihiyoso, kundi sa simpleng integridad. O kung oo kung oo, hindi kung hindi. Walang palusot, walang panlilinlang. Ang katapatan ay anyo ng kabanalan, at kapag ang mundo ay puno ng peke, ang magiging totoo ay nagiging isang anyo ng pag-akay sa iba kay Kristo. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang salita na naging tao, salitang totoo, tapat at buhay. Gawin mo kaming tapat sa aming puso, sa aming salita, at sa aming pamumuhay.
Sa mundong puno ng panlilinlang, gawin mo kaming liwanag ng katotohanan. Naway sa aming simpleng oo at hindi, makita ng iba ang inyong katapatan at kabanalan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.